Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2023, na pinamagatang Hypnotic. Nagbukas ang pelikula kasama ang pangunahing tauhan, na si Danny Rourke, na bumalik sa realidad pagkatapos na mailabas sa mahirap na kalagayan. Nakita ni Danny ang kanyang sarili na nakaupo sa opisina ng kanyang psychologist, sumasailalim siya sa isa pang malalim na pagtatanong upang matukoy kung karapat-dapat siyang bumalik sa kanyang mga tungkulin bilang isang pulis. Bilang pagsunod sa kahilingan ng psychologist, sinimulan niyang talakayin ang pinakakasuklam-suklam na araw ng kanyang buhay, ang pangyayaring naghatid sa kanya sa mismong opisinang ito. Ilang taon na ang nakalilipas, nasiyahan siya sa isang mapayapang hapon sa parke kasama ang kanyang anak na babae na si Minnie, ngunit ang isang panandaliang pagkawala ng atensyon ay nagpabaligtad sa kanyang mundo. Sa ilang segundo na pagkagambala, dinukot si Minnie mula sa parke, at hindi na muling nakita. Ang mga hinala ay humantong sa kanya sa isang binata na nagngangalang Lyle Terry na pagkatapos ay hinuli niya. Gayunpaman, mahigpit na itinanggi ni Lyle ang anumang pagkakasangkot sa pagkidnap na sinasabing nabura ng kanyang sakit sa isip ang anumang alaala ni Minnie. Sa kabila ng mga taon na lumipas at walang nakitang ebidensya, si Danny ay nanatiling natigil sa oras na hindi sumulong. Siya ngayon ay itinuring na karapat-dapat para sa serbisyo ng kanyang therapist. Nakipagkita siyang muli sa kanyang kasamang si Nick, nagtungo si Danny sa isang lokal na bangko bilang tugon sa isang hindi kilalang tawag tungkol sa isang potensyal na pagnanakaw sa bangko. Ang misteryo ay lumalim sa ulat ni Nick dahil ang dalawang iba pang sangay ng parehong bangko ay ninakawan kanina na may isang solong safety deposit box lamang na ninakaw sa bawat pagkakataon. Pagdating sa bangko kasama ang kanilang surveillance team, natitisid ang mga detective sa isang nakakaintriga na sitwasyon. Ang isang tao ay namamahala upang makontrol ang isang pulutong sa pamamagitan lamang ng kanyang pananalita, na lumilikha ng kaguluhan, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa bangko at matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Dahilan sa pagkilos, si Danny ay nagmamadaling pumasok sa bangko sa pagtatangkang hulihin ang lalaki. Sa locker area, natuklasan niya ang deposit box na tina-target ng lalaki. Sa kanyang pagkabigla, ang kahon ay naglalaman ng isang larawan ng kanyang nawawalang anak na babae na si Minnie at isang sulat kamay na pagtuturo upang hanapin ang isang taong nagngangalang Lev Del Rey. Pinili na itago ang litrato sa kanyang sarili, pinapanood ni Danny habang ang lalaki mula sa video, na si Del Rey, ay na-hypnotize ang receptionist ng bangko. Si Del Rey, isang hypnotist, ay minamanipula ang lahat sa bangko. Gayunpaman, inalis na niya ang laman ng kahon at nag-iwan ng bomba sa kamay ng na-hypnotize na receptionist. Desididong mahuli siya, hinabol ni Danny si Del Rey sa bubong ng isang gusali, kung saan niya ito hinarap. Sa isang nakakagulat na paghahayag, inamin ni Del Rey na na-hypnotize niya ang dalawang opisyal na pinapatay ang kanilang sarili, na ikinalungkot ni Danny. Muli, nakatakas si Del Rey bago pa siya mahuli ni Danny. Hindi sumuko, mabilis na hinanap ni Danny at Nick ang hindi kilalang tipster na nag-alerto sa pulisya tungkol sa pagnanakaw sa bangko. Napunta sila sa isang tindahan ng psychic, isang babaeng nagngangalang Diana, tiwala sa kanilang hinala na si Del Rey ay malamang na responsable sa lahat ng pagkidnap na nangyari sa lungsod. Binaliwala ni Danny ang kanyang mga tungkulin sa pulisya at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Diana. Natuklasan niya mula sa kanya na alam niya ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga kliyente at pinag-isipan niyang alertuhan ang mga awtoridad. Gayunpaman, bago ang anumang karagdagang talakayan, nagpakita si Del Rey at sinubukang patayin si Diana gamit ang isa sa kanyang mga kliyente. Nagiging malinaw na si Del Rey ay isang dalubhasang psychic na kayang manipulahin ang mga iniisip ng mga individual at utusan ang kanilang mga isip na sumunod. Ito ay kung paano niya isinagawa ang mga pagnanakaw sa bangko, pagkontrol sa mga tauhan ng seguridad, mga empleyado ng bangko, at kahit isang bystander upang nakawin ang safety box. Gayunpaman, ang tunay na hinahanap ni Del Rey ay ang litrato ni Minnie, na dapat ay nasa kahon ngunit ngayon ay nasa pag-aari ni Danny. Ito ang dahilan kung bakit hinahabol ngayon ni Del Rey si Danny. Ibinunyag ni Diana ang tunay na katangian ng kanyang propesyon at ni Lev Del Rey. Ipinaalam niya kay Danny ang tungkol sa isang lihim na entity ng gobyerno na kilala bilang Division. Ang lihim na programa na ito ay ginawa ng gobyerno ng US para sa mga individual na menor de edad na may kakayahan sa pag-iisip na may layuning pahusayin ang kanilang mga kasanayan upang manipulahin ang isip ng iba para gawin ang isang tapat na misyon.
Si Diana ay bahagi ng isang inisyatibo kung saan binabalak ng gobyerno na gamitin ang kontrol sa isip upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa politika at iba pang mga hindi pagkakaunawaan. Si Del Rey ay isa pang kalahok sa programa, na tumatanggap ng kanyang pagsasanay sa dibisyon. Gayunpaman, napatunayang siya ang pinakamakapangyarihang psychic sa kanila. Naiintriga sa pag-asam ng walang hangganang kontrol sa pag-iisip, ang mga kakayahan ni Del Rey ay nalampasan ang mga kakayahan ng kanyang mga tagapagsanay. Tinangka niya ang isang kudeta upang kunin ang dibisyon kasama ang ilang iba pang mga ahente, kabilang si Diana. Nang maramdaman ang nalalapit na pagtakas ni Del Rey, umalis siya sa division at pinutol ang relasyon sa grupo. Upang ipakita ang kanyang mga kakayahan kay Danny, na sa simula ay tinatanggihan ng ideya ng gayong mga supernatural na kasanayan sa telepatiko, kinokontrol niya si Nick. Minamanipula ni Del Rey ang isip ni Danny pagdating niya sa istasyon ng pulis na humantong sa pagpatay ni Diana kay Nick. Tumakas sila sa isang hotel kung saan nakikilala sila ng mga staff, at ginagamit ni Diana ang kanyang kapangyarihan para i-hypnotize ang manager, na pinapadali ang kanilang pag-alis. Naabutan sila ng isang pulis sa labas ng hotel, ngunit na-hypnotize siya ni Diana, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Pinagmasdan ito ni Danny at tumakas, napunta siya sa isang estasyon ng tren. Naghahalusinate siya ng mga tren sa paligid niya, ngunit nasa isip lang niya ang lahat. Natagpuan siya ni Del Rey, na sinamahan ng dalawang opisyal, ngunit si Diana ay namagitan sa isang truck, na inalis ang mga opisyal. Nang makita ang pag-alis ni Del Rey, gumawa ng sariling pagtakas sina Danny at Diana. Nang ipaalam ni Danny kay Diana ang pangyayari, naisip niya na nagtataglay siya ng hindi kilalang kapangyarihan, at hindi makontrol na kapangyarihan. Dinala niya siya sa isang dating kasamahan sa division, na ngayon ay naninirahan sa Mexico, na nilinaw na si Del Rey ay naghahanap sa isang bagay na kilala bilang Project Domino. Habang si Diana ay bukas sa ideya na ang kanilang anak ay ginagamit para sa eksperimentong pananaliksik, si Danny ay mahigpit na tutol dito. Alam na malapit ng tangkaing kunin ng division si Minnie, itinago siya ni Danny, pagkatapos ay binura ang sarili niyang mga alaala upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Isa itong fail-safe na panukala, kung sino man ang magtangkang basahin o kontrolin ang kanyang isip, hindi nila mahahanap ang babae, dahil alam ni Danny na hahanapin ng division si Domino. Ang mga karanasang nalaman namin at ang mga naranasan ni Danny ay nakakabighani, ngunit lahat ay artificial na itinanim na mga konstruksyon sa isip ni Danny. Ang ideya ay kapag nakita niya ang litrato ni Minnie at ang mga salitang, "Find Del Rey," na isinulat ni Danny bago pinunasan ang sarili niyang memorya, maaalala niya ang pinagtataguan ni Minnie. Walang kamalay-malay sa katotohanang nararanasan niya, si Danny ay likas na susubukan na hanapin si Minnie para malaman nila ang kanyang lokasyon sa dibisyon at binibigyang daan silang mahuli siya. Kasunod ng pagbubunyag ng lahat ng ito, muli na namang nalinis ang isipan ni Danny. Ang simulation ay pinatakbo sa kanya ng 12 beses ngunit walang pakinabang. Ang hindi napagtanto ng dibisyon ay nagtayo si Danny ng ilang partikular na bagay, na unti-unting nakatulong sa kanya na maalala ang impormasyon mula sa nakaraang simulation. Sa 13 na pagtakbo, nagawa niyang makawala sa loop. Nalaman niya na ang nakasulat na "Find Del Rey" ay isang anagram para sa Deer Valley Lane kung saan itinago niya si Minnie, at nakatakas si Danny mula sa headquarters ng division. Sa pagtuklas ng parehong impormasyon, hinabol ng dibisyon si Danny gamit ang kanilang buong kapangyarihan ng mga psychic at sundalo. Iniwan ni Danny si Minnie sa pangangalaga ng kanyang mga adoptive parents, sina Carl at Thelma, sa nakalipas na 2 taon. Ang lokasyon, dahil sa pagkakabukod at distansya nito mula sa mga matataong lugar, ay may katuturan, ngunit ang 2 taong time frame ay nananatiling palaisipan hanggang sa isa pang makabuluhang paghahayag ay mabubunyag. Sa kabila ng mga reserbasyon nina Danny at Diana tungkol sa pagkuha ng division sa kanilang anak na babae para sa pagsasaliksik, wala silang kapangyarihang lumaban. Alam nila na ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanilang anak na babae mula sa maling paggamit ng kanyang mga kakayahan ay ang alisin ang lahat ng miyembro ng programa. Gayunpaman, kailangan nila ang pambihirang kakayahan ni Minnie para matagumpay itong magawa. Dahil napakabata pa ni Minnie noon, kailangan pa niya ng 2 pang taon para lubos na mapaunlad ang kanyang mga kakayahan. Kaya, inayos ni Danny ang kanyang pagkidnap at itinago siya sa tirahan nina Carl at Thelma. Pagkatapos, binura nina Danny at Diana ang sarili nilang mga alaala.
Habang si Danny ay nakuha ng dibisyon, si Diana ay patuloy na nagtatrabaho ng palihim sa loob ng lihim na operasyon. Sa kasalukuyan, ginagamit ni Minnie ang kanyang mga kakayahan upang maibalik ang memorya ni Diana, habang sabay na inuutusan ang lahat ng tropa ng division na lipulin ang isa't isa. Ang buong eksena sa farmhouse ay isang ilusyon na ginawa ni Minnie, habang sila ay aktwal na matatagpuan sa isang liblib na rehiyon ng disyerto. Ngayon, si Del Reyne, na kilala rin bilang direktor, ay gumagamit ng bawat taktika sa kanyang pagtatapon upang pigilan ang pamilya sa pagbuwag sa dibisyon. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsusumikap ay napigilan ng kontrolin siya ni Minnie na ipaputok ang baril sa kanyang sarili. Ang buong pamilya na sina Danny, Diana, Minnie, at Thelma, ay nagkakaisa at malaya na nagsisimula sa kanilang mga bagong buhay na hindi maaabot ng division habang sila ay tumakas sa isa sa mga helicopter. Nangako si Carl na sasamahan sila kapag naaayos na niya ang magulong resulta at puno ng bangkay na eksena. Lumapit siya sa katawan ng tila namatay na si Del Reyne. Ngunit sa hindi inaasahang pag-ikot, ang katawan sa lupa ay kay Carl talaga, at ang lalaking nagpapanggap bilang Carl ay sa katunayan si Del Reyne. Gumamit siya ng hypnosis para maisip siya ng lahat bilang si Carl, isang taktika na nagbigay daan sa kanya upang makaligtas sa kaguluhan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.